Mula sa siyensya hanggang tradisyon, pag-ibig sa kapwa ang misyon. Tingin ng pag-asa sa bawat tahanan, may alagang natural na dama. Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik nga po pala ulit ako, si Doc Anton Roquel, no? At ang makakasama ninyo sa Alagang Natural. Ang pag-uusapan natin sa araw na to ay ang kalusugan, kalikasan kontra TB o usapang tuberculosis, di ba? Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka matagal na suliranin, no, ng kalusugan sa Pilipinas. At iyan ang tuberculosis or mas kilalang TB. Yan. Alam nyo ba na ayon sa Department of Health at sa World Health Organization, isa pa rin ang Pilipinas sa bansang may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Kaya mahalaga na malaman natin kung ano talaga ang sakit na to. Saan nga ba nanggagaling ang TB o ang tuberculosis? Ang tuberculosis kasi ay nangyayari yan kapag ikaw ay nahawaan o nagkaroon ng infeksyon sa isang bacteria na tinatawag nating Mycobacterium tuberculosis, no? So, itong bacteria na to ay kadalasan umaatake ito sa baga. Pero maaari itong makaapekto, no, sa ibang bahagi ng katawan tulad ng buto, pwede din sa kidneys or sa bato or sa intestine, kasama na dyan. At meron ding mga instances na nasa spinal cord or nasa utak, no, nasa nervous system. Kaya medyo nakakatakot talaga itong TB. Ngayon siguro napapaisip kayo, paano nga ba nagkakaroon ng TB, no, or paano ba ako mahahawa sa TB na yan? Sa totoo lang, ang tuberculosis ay napapasa sa hangin, kasama na rin dyan yun sa droplets. So kapag kunyari sabihin nating merong isang pasyente na meron TB sa baga ay siya ay bumuo, umubo, no, bumahing or simpleng nagsalita or tipong kahit papano gamit ng kanyang utensils, no, ay merong mga maliliit na droplets na lumabas doon, lalo na doon sa bacteria na yan, pwede ito kasing makahawa, no, sa ibang tao. At kapag ito nalanghap ng ibang tao or kunyari for example na ingest ng ibang tao, so maaari talaga silang magkaroon ng tuberculosis. Pero hindi ito nakukuha sa simpleng sabihin nating humawak ka lang, humaplas ka lang, or kahit papaano dun sa may nagluto ng pagkain ng meron tuberculosis. At kasama na rin dyan is yung pakikipagkamay or yung tipong pagbibigay ng hugs, di ba? Or pagyakap. So, hindi naman napapasa sa ganung bagay. Tandaan natin, ito yung napapasa sa hangin or dun sa droplets na nangyayari din, no? Pag ito yung nai-ingest. So, siguro sa oras na ito, iniisip nyo, ano nga ba talaga ang mga sintomas naman ng TB? Paano ko ba malalaman kung meron na ako nito? Unang-una, sabi nga natin kapag problema sa baga, nandyan yung pag-ubo, no? Lalo na sa tuberculosis, ito yung pag-ubo ng dugo or yung pag-ubo ng plema na may dugo, no? Kasama na rin dyan dahil nga sa baga, merong pananakit ng dibdib. Hirap huminga. Isa din na karaniwang nakikita natin ng simptomas ng tuberculosis ay yung pagbaba ng timbang, no? Dahil hindi naman ito kasi kaagad-kaagaran. Ang nangyayari dyan ay sa isang buong time period, sabihin nating mga ilang buwan, bumabagsak yung timbang kahit anong gawing kain or nawawalan kasi ng gana dahil nga dun sa infeksyon na nangyayari sa katawan. Isa din dyan yung lagnat. Pero hindi siya yung karaniwang lagnat na buong araw. Ito yung lagnat na lumalabas ng oras ng pahapon hanggang paggabi. Lalo na rin yung pagpapawis sa gabi or yung night sweats na tinatawag natin. Ito lamang ang mga simptomas, no, ng TB na pwede nyong maranasan or maramdaman. Kaya kapag meron kang nararamdaman na ganito, unang-una is dapat magpatingin tayo agad sa mga health center. So sa totoo lang, no, libre ang pagsusuri at gamutan ng TB sa mga government health centers. Ito yung mga TB dots, no, na nakikita natin or narinig natin kaagad. Ang gamot ay iniinom ng tuloy-tuloy, no? Dire-diretso yan sa loob ng 6 na buwan o higit pa. Depende yan sa mapapansin or makikita or yung findings, no, ng mga doktor or spesyalista sa inyo. Mahalaga din na sumunod, no, or stricto tayo dun sa gamutan. Bakit tayo dapat stricto sa gamutan? Dahil yung gamutan nito is mas effective, no, kung tuloy-tuloy na iinumin. Dahil kung ititigil sa pag-inom ng gamot, maaaring lumaba pa or magkaroon ng resistance, no? Or maging resistant yung bacteria na Mycobacterium tuberculosis sa katawan natin. At mas mahirap yung mangyayaring infeksyon sa katawan. So ano yung dapat nating gawin para maiwasan ng TB? Unang-una sa lahat, agad na magpatingin, no? Lalo na if kung meron kang ubo na mas matagal na sa 2 linggo or medyo parang hindi ata nawawala.
Ulitin ko po, iba po yung tipong nangangati lang yung lalamunan, no? Sa ubo po talaga. At paminsan talaga hindi na kasi siya yung sa lalamunan lamang at sa baga na kasi talaga yung tama. Susunod dyan is yung simple na hygiene, yung mga hygienic measures natin, di ba? Yung pagtakip ng bibig or ng ilong kapag uubo or babahing. Kasama na rin dyan yung hand washing natin, di ba? Yung paglagay ng alcohol, yung paninitili nating malinis sa ating katawan, no? At isa na rin dyan, or pansinin na rin natin, if kung tayo nagtatrabaho tayo sa isang lugar na very enclosed or walang ventilation, no? Tingnan natin if kung paano natin panatiliin na maayos yung ventilation, no? Sa bahay or sa opisina. Kumbaga, dapat umiikot talaga yung hangin. Buksan natin yung bintana para pumasok yung sariwang hangin, no? At kahit papaano sa buong magdamag is lumabas man tayo at kumuha ng fresh air at magpaaraw. Ang isa din pwede natin gawin dyan is palakasin ng resistensya sa pamamagitan ng tamang pagkain at saka sa sapat na tubig. Tatandaan natin sa programa natin ito, ang parati natin pinag-uusapan is yung 4 na bagay, paano natin magagawang masigla ang ating katawan. Unang-una dyan is yung tamang pagkain or yung tamang sustansya na pumapasok sa ating katawan. Sunod dyan yung dami or yung hydration ng tubig na iniinom natin. Pangatlo is yung tamang pahinga. 'Di ba? Yung sinasabi nating 6 to 8 hours of sleep. And then lastly, yung tamang activity para gumaganda yung circulation natin sa katawan. Pero kung hindi natin kasi nagagawa ito lahat, or for example, kulang tayo dun sa 4 na yun, pwede tayong uminom ng mga food supplement tulad ng Immune Advance at Flavon Pro na nagtataglay ng mga herbal at saka mga synthetic na gamot na pinagsama at pinag-aralan para lumakas talaga yung resistensya ng katawan, no? Lalo na if, sabi ko nga, kulang tayo dun sa 4. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ayan, magandang araw ulit no sa ating mga manonood. At ito ulit ang Alagang Natural at nagbabalik po ako, si Doc Anton Roquel, ang makakasama ninyo sa ating programa. At ang ating topic ngayon ay ang kalusugan, kalikasan kontra tuberculosis. No? So ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang TB. So ngayon meron tayong mga common questions sa mga nahanap or nalikom sa internet. At ang pag-uusapan natin is ano ba to? Ano ba yung mga sagot natin dito sa mga questions na to? Kaya ayan, tara simulan na natin. Ayan, no? So, unang-una, nakakahawa ba ang lahat ng may TB? So, ang sagot po dyan ay hindi po, no? Nakakahawa lang ang merong active, uulitin ko po, active na merong pulmonary tuberculosis or yung aktibo yung TB nila. At kung may TB ay nasa buto or nasa ibang parte ng katawan, sabihin natin nasa bato or nasa intestine, no? Hindi ito masyadong nakakahawa. Pero syempre,
we keep our precautions pa rin. Dapat nag-iingat pa rin tayo, no? At hindi tayo masyadong kampante. Ayan. So, ang next natin dyan is, libre ba ang gamot sa TB? Nako, opo. Libreng-libre ang gamutan ng TB at pagsusuri, no? Lalo na sa health centers, lalo na yung mga TB dots, no? Na meron sa buong Pilipinas. Kasama dito yung sa National TB Program ng DOH. Kaya, kung meron kayong nararamdaman, pwede po kagad kayo magpakonsulta sa mga health center ninyo at sila naman po ay magdadirect sa inyo sa pinakamalapit na special center, no? Para sa tuberculosis. Ayan. Ang next question is, pwede bang gumaling ang TB? Oo naman, lubos na nagagamot ang TB. Yun nga lang, medyo matagal, 'di ba? Dapat nga lang sundin ng strikto, no? At yung tamang gamutan ang dapat gawin hanggang matapos, no? Sabi nga natin kanina, usually umaabot yan ng 6, no? O higit pa, no? Na buwan. Buwanan po talaga yan dahil nga po, dire-diretso po nating pinumpuksa yung bacteria or yung infection ng tuberculosis. Ang kakaiba po kasi dito, kaya dapat strikto, pwede po kasing magkaroon ng resistance or tipong natututo yung bacteria. Kaya dapat talaga puspusan, no? At saka medyo strict or nag-a-adhere po talaga tayo dun sa treatment plan. Ligtas bang makasalamuha ang taong may TB? Nako po sa ating mga viewers dyan, kung kayo nangangamba or merong mga agam-agam, lalo na sa mga co-workers ninyo or kasama niyo sa bahay, yes, ligtas sila, lalo na if kung sila ay nagsimula na ng gamutan ng tuberculosis. So, sa totoo lang po, ayon sa pag-aaral, bumababa ang panganib ng impeksyon or yung tipong makahawa po sila ng ibang tao, no? Magkatapos lamang ng 2 hanggang 3 linggo ng tuloy-tuloy na gamutan. So, ang tinitingnan kasi talaga natin dito is once na nakapagsimula na sila ng gamutan, hindi naman po natin sinasabi na fully napuksa na po, no, yung bacteria, kasi baka isipin nyo, 2 to 3 weeks lang pala yung gamutan nito. Actually, hindi po. Dire-diretso pa rin po dapat talaga yung gamutan na ginagawa natin or binibigay natin sa mga pasyente para po tuluyan nating, again, mapuksa or mapatay yung tuberculosis dun sa katawan, no? At ang mangyayari kasi dyan, kung biglaan nating ititigil or hindi natin iinumin ng sakto sa oras, no, is pwedeng magkaroon ng resistance yung TB or tipong mag-evolve pa yung bacteria sa katawan. Kaya mas mahirap pa po or mas magiging komplikado pa po yung sitwasyon kapag ganyan yung nangyari. So next question natin, pareho po ba ang tuberculosis at pneumonia? Nako, napakagandang question nga naman, no? Sa totoo lang po, hindi po sila magkaparehas, no? Magkaibang sakit ang pneumonia at saka ang tuberculosis. Kumbaga po, sabihin natin ang pneumonia is medyo mas mabilis yung time frame niya. Kaya tinatawag natin yan is acute, no? O biglaang infection sa baga. Habang ang tuberculosis naman ay medyo may katagalan or bago siya mangyari, no? Ito yung tinatawag natin chronic or matagal at dulot ng ibang bakterya. Yun ang nangyayari, no? So, pwede din naman kasi na magkaroon ng TB, magkaroon ng pneumonia ang isang may TB, and vice versa din naman, no? Dahil nga, ang nangyari dito is bumababa o sabihin nating humihina yung resistensya ng katawan at mas susceptible pa sa mga iba't ibang bakterya. Kaya nga, sabi ko nga kanina, is dapat tuloy-tuloy yung gamutan na ginagawa at hindi ito dapat biglaang tinatapos lamang or dapat biglaang tinitigil. Ito, medyo siguro nagbasa to. Ano po ang latent TB? So, ayan. Ang latent TB or ang latent tuberculosis ay kapag nasa katawan na yung bakterya, pero tulog pa ito. So, ibig sabihin, nandyan lang siya. Chill-chill lang siya, hindi siya masyadong active. So, isipin natin parang sa vulkan, dormant yung volcano, parang ganun nga. So, walang simptomas or sa vulkan nga is walang, hindi siya nag-alboroto. So, hindi ito nakakahawa, pero pwedeng maging active any moment, no? Yung tuberculosis. Lalo na, sabi ko nga, kapag humina yung resistensya ng tao. Kaya dapat talaga, pinapalakas natin yung resistensya natin. Uulitin ko lang po, para sa isang mas magandang resistensya ng katawan, meron tayong sinusunod na 4 na bagay. Yung tamang nutrisyon, tamang hydration, tamang tulog, at tamang ehersisyo. Pero kapag hindi natin talaga makuha yung 4 na yun, pwede tayong uminom ng mga food supplement tulad ng Immune Advance at saka ng Flavon Pro, no, na nagtataglay ng mga herbal na mga halaman tulad ng lagundi na maganda, no, para sa baga. Kasama na rin dyan yung yerba buena at saka malunggay na mga counted as superfood, no. And then, kung titingnan din natin, meron din siyang vitamin C na nakapaglalakas palalo ng resistensya ng katawan. Kasama na rin yung zinc
na kumukontra lalo na sa mga iba pang sakit ng katawan natin. Ayan, no? So, yung next question, pwede bang uminom ng herbal or alternative medicine para sa TB? Yes, yes. Oh? So, maaaring makatulong ang herbal supplements para palakasin ng katawan. Pero hindi ito kapalit ng mga TB medicines, ha? So, again, ulitin ko po, hindi po kapalit ang mga herbal supplements para dun sa mga TB medicines. Pero, yung mga herbal medicines is pwedeng makatulong, no? Lalo na if kung isasabay natin yan dun sa mga gamutan na ibibigay sa atin. So, yung mga antibiotic na para sa TB ay dapat tapusin at hindi po siya dapat i-stop, no? Or gawing alternative lamang. Dapat tuloy-tuloy pa rin yung pag-inom. Pero sabi ko nga, uulitin ko, makakatulong yung mga herbal supplements natin tulad nga ulit ng Immune Advance at ng Flavon Pro. Ayan. So, bakit tumatagal ng ilang buwan ang gamutan ng TB? So, ulitin ko po, no? Dahil matibay yung bakterya ng tuberculosis. Kung titingnan po kasi nila sa istruktura po ng bakterya is napakakapal po kasi ng wall niya. So, kailangan basagin yung pader, no? Ng bakterya na yon. Kung hindi tuloy-tuloy yung gamutan, pwede kasing maging drug-resistant tuberculosis, no? Or, ibig sabihin nun is that nagkaroon ng resistensya ng bakterya dun sa mga gamot na mas mahirap at lalong-lalo ng mas mahal gamutin. No? So, hindi na ito libreng gamutan katulad ng normal na TB lamang. Pwede bang magtrabaho o pumasok ang taong may TB? Sa mga viewers natin dyan, oo naman, no? Pwede. Pero dapat nagsimula na ng tamang gamutan. Kung nasa simula pa lang at hindi pa ganun katagalan, no, yung gamutan, mas mainam kasi na magpahinga muna at magkaroon ng tamang recovery period. Dapat sumunod tayo sa timing, no, or dun sa schedule na ibibigay sa atin ng mga special centers or yung mga sabi ko nga kasama dyan sa national program, no, on tuberculosis ng DOH at saka ng mga payo ng mga doktor. So, dapat sinusundan natin yung buong schedule na yun para kahit papaano, mas maganda yung maging gamutan, no, sa ating katawan. Ayan. So, munting paalala, no, sa ating mga viewers bago tayo matapos na ang tuberculosis ay nagagamot at kayang mapuksa kaagad. Basta maagap nating nahanap at ginagamot ang mga kaso na yan. Kaya tandaan, kung may ubo na matagal na, sabi nga natin, pag lumampas na ng 2 weeks, no, or 2 linggo, mas mainam na magpatingin ka agad. Sundin natin ang gamutan hanggang matapos. Ibig sabihin, hindi natin ititigil ng basta-basta. Dapat tapusin natin yung 6 na buwan or higit pa at sumunod sa mga payo ng doktor. At tulungan natin ng isa't isa para maging TB-free ang ating komunidad. Ayan, no? At dito po nagtatapos, no, ang ating segment na Kalusugan, Kalikasan kontra Tuberculosis. Ayan. So ulitin ko ho, ako po si Doc Anton Roquel, ang inyong nakakasama sa Alagang Natural. At maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Kung meron pa po kayong gustong malaman or gusto kayong i-discuss na topic natin, mag-comment lang po kayo sa baba at pwede po nating tingnan yan sa mga next succeeding episodes po natin. Maraming salamat po. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!